Hi guys, welcome to our latest video. Pagkwentuhan natin ang ating unang impression sa Barangay Ginebra. Humarap nga sa Taipei Kings in Macau. Ano nga ba ang ating mga nakita? Lalong-lalo na sa mga bagong players ng Barangay Ginebra. Of course, Stephen Holt, Isaac Go, the rookie RJ Abarientos. May nagpaparamdam kung makakatok. Instant fan favorite ng Barangay Ginebra. Si PG, yes, meron ding PG ang Barangay Ginebra. That is Paul Garcia. Napakaganda ng ating unang impression sa mga players na aking nabanggit na unang-unang nakita ng mga Barangay Ginebra fans. Pag-uusapan natin ito, pero syempre guys, paalala ko lang muli, yung KRTS promo code po sa 1xBet, hindi na po affiliated ang Chief Kratos TV. So yung mga gumagamit po nito, kung maaari lamang, huwag nyo na pong gamitan ng inyong account, magrehistro na lamang po kayong muli sa ating link na makikita ninyo sa ating description box pati sa comment section. Pindutin nyo po at gamitin ninyo naman ang CKTV promo code kasi po anytime baka po ma-deactivate ang inyong account. So please wag nyo na pong gamitin ito, lumipat na po kayo, i-click po ninyo ang link at gamitin ang CKTV promo code. Okay. Kaya ako kanina pa natatawa actually. Ito kasi ang gulo-gulo eh. Pero totoo naman, kaya daw himutok na himutok yung isang coach. Kasi sa napakaganda ng ipinakita ni RJ Abarientos. Well, I am surprised. Alam kong magaling si RJ Abarientos, but he is so calm, he is so composed. Ang importante dito para sa Barangay Ginebra at sa Barangay Ginebra fans, may point guard na kayo that every time that Scottie Thompson will not be available to play, may sasandalan ang Barangay Ginebra. And I'm sure, I'm guaranteeing sa nakita ko kay RJ Abarientos, my first impression, hindi kayo bibiguin ng player na ito. Talaga naman, yung hinahanap natin na shooting from the outside, he can deliver. This guy can deliver. Sabi ko kaya nga himutok na himutok yung isang coach dahil sa ipapakita ni RJ Abarientos dito sa PBA. He led Barangay Ginebra, he scored 20 out of 91 points sa panalo nga ng Barangay Ginebra, 91-87 against Taipei Kings. Sinundan niya ni Stephen Holt who produced 19 points. Isaac Go, maganda rin ang kanyang contribution, and also Paul Garcia, sabi ko nga. Pero let's focus on RJ Abarientos and Stephen Holt kasi ito yung medyo nakikita ko naman na medyo magiging adjustment ng Barangay Ginebra. Sa pagpasok ni RJ Abarientos at ni Stephen Holt, medyo sumisikip yung kanilang guard positions. Yung kanilang rotation on the guard positions, medyo sumisikip. Kung napanood at natutukan natin yung laro, Barangay Ginebra played a lot of guards. Considering wala pa dyan si Scottie Thompson, wala pa dyan si Jeremiah Gray, hindi pa naglaro si Maverick Ahanmisi, napakadaming gwardya ng Barangay Ginebra. Lalong-lalo na if we will look at the number, ang nawalang minuto sa Barangay Ginebra at big man position is 39 minutes from Christian Standhardinger. 39 minutes ang nilalaro ni Stephen Holt from the Terra Firma Jeep. So ipapasok natin, halos kasi ang nakapalitan ni Christian Standhardinger. Basically, if we will talk about the minutes na nawala sa Barangay Ginebra, the minutes that available in Barangay Ginebra, yung isang big man papalitan niya ng isang gwardya, which is ang Barangay Ginebra, they have a lot of talents in guard position. So dito mangangapa si Coach Tim Cone, hindi mangangapa, sabihin natin dito mag-a-adjust ang koponan ng Barangay Ginebra dahil every time napapalitan mo ng minuto ang isang big man at ang papalit na minuto dito predominantly ay manggagaling sa ibang position, medyo magkakaroon talaga ng adjustment. So 39 minutes ang nawala at the big man position, papasukan mo ng 39 minutes playing guard from other team, which we are expecting he will play maybe 2 guard or number 3 in Barangay Ginebra. May player dyan na naglalaro ang Barangay Ginebra. So this will be an adjustment for Coach Tim Cone. Ito talaga yung tututukan niya for sure, guaranteed. Dahil Stephen Holt, I am expecting him to play a lot of minutes. I am expecting other players to share minutes with Stephen Holt. Si Stephen Holt pa lamang ang ating pinag-uusapan. Pag-usapan pa natin si RJ Abarientos. Kapag bumalik na dyan si Scottie Thompson, kapag bumalik na dyan si Jeremiah Gray, of course, LA Tenorio, nakita naman kasi natin na medyo nabawasan na ang kanyang minuto in the past conferences. So, it will not be an adjustment sa playing time, sa floor time ni LA Tenorio. It will be an adjustment on the floor time ni Scottie Thompson at lalo na pagbalik ni Jeremiah Gray sa Barangay Ginebra. Maverick Ahanmisi, hindi pa nga natin nakitang naglaro sa Macau, pero makikipaglaban din yan sa minuto sa rotation na yan ng Barangay Ginebra. So it will be loaded in the guard position. Dalawa yan eh. Actually, papasok pa Jeremiah Gray, 3 yan. So medyo loaded talaga. So ang maluwag sa kanila yung big man. So Isaac Go,
and Benadamos, they are not as dominant. Kahit pagsamahin mo pa ang kanilang production, hindi talaga mapapalitan yung kay Christian Standhardinger. Mabigat yun eh. MVP candidate yun eh. So yung mga numero na yan in terms of production, hahanapin natin yan doon sa mga pumalit sa kanila in the guard positions. Ang problema nga, yung minuto, when you have a production, bibigyan mo ng minuto yan. May kaakibat na minuto yung mga yan. So this will be an adjustment period for Barangay Ginebra. I'm sure ito ang tututukan ni Coach Tim Cone. They are so loaded. Aminin man natin hindi, they need to unload. Maybe 1 or 2 players from the guard position. They need to unload for their team to become balanced. Medyo kakapain pa ni Coach Tim Cone yan, for sure. And ni Boss Al Francis Chua, who have a knock on players' talents and demeanor, kakapain nila yan. For sure, I'm expecting maybe a trade or 2 in the coming conferences. Maybe in the next season, they're not a balanced team right now. Sorry to Barangay Ginebra fans. This is not a story from inside Barangay Ginebra. This is only my opinion. Hindi sa kanila galing ito. At impression ko lamang ito base sa ating nakita at sa ating mga makikita pa sa kupunan ng Barangay Ginebra. So yun lamang, pasadong-pasado ang aking first impression. Of course, ginulat tayo ni Paul Garcia, PG of Barangay Ginebra, Stephen Holt, and of course, sabi nga ng ating kasama, kaya pala himutok na himutok yung isang coach dahil ganito ang ipapakita at ganito ang potential ni RJ Abarrientos playing in the PBA. So, RJ Abarrientos, I am so excited, kagaya ng aking nabanggit in my last video. Hindi lamang yung ipagtatanggol niya ang Barangay Ginebra, but this guy, if sabi nga ni Colonel Gary Alegre, taga-subaybay natin, palagi natin kasama sa ating mga videos, he can be a go-to guy for Barangay Ginebra, and I agree. I couldn't agree more. He can really be a go-to guy dahil nakita naman natin yung range, the decision making, hinug na si RJ Abarrientos. Right off the bat, kayang-kayang sandalan ng Barangay Ginebra. So that's our first impression sa Barangay Ginebra. Shoutout muna kay Joey Junicio. Shoutout naman dyan, Boss Chief Kratos. Galing mo talagang mag-vlog. Wow, salamat naman. Kay Alvin Teideros, sobrang solid ng mga updates nito. Totoo lahat ng sinasabi. Solid, Chief Kratos. Thank you and shoutout sa iyo, Alvin. Kay Carlito Occidental, sabi niya, Boss, sana makuha pa ng Ginebra si Troy Rosario saka si Perkins. Well, actually, sabi ko nga, hindi balance ang team ng Barangay Ginebra. They have a lot of pieces. They have a lot of assets from guard position. There's a possibility. There's always a possibility when you have an asset as good as what Ginebra have right now. It's always a possibility. Kay Melvin Villaruel, sabi niya, dito talaga ako naniniwala, di gaya sa ibang vlogger. Well, salamat. Thank you very much for your appreciation. I-appreciate ko rin kayo. Mahal na mahal ko kayo. Sabi ko nga, kung hindi dahil sa inyo, wala rin naman ang ating Chief Kratos channel, na ating platform para tayo magkakwento-kwentuhan. Susubaybayan pa natin ang Barangay Ginebra at ang iba pang teams na sasabak dito sa papalapit na bagong-bagong season ng PBA.